tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mabilis na pagbabago sa kalikasan ang sabay na tumama sa dalawang magkaibang dako ng mundo ngayong Agosto 2026. Sa silangang Asya, muling nababalot ng matinding takot at pangamba ang Japan sa mabilis na paglapit ng bagyong Dolphin na nasa kategorya 1 habang ang mga residente ay sinusubukan pa lamang bumangon mula sa isang kamakailang malakas na lindol. Sa Katimugang Aprika naman, ang paghupa ng tubig baha sa Mozambique ay hindi nagdala ng kaginhawaan kundi nagbukas ng panibagong pinto para sa isang mas matinding krisis sa pagkain at tagutom. Ang dalawang magkasunod na pangyayaring ito ay nagpapakita kung paano ang mga matitinding pangyayari sa panahon ay hindi lamang nagdudulot ng direktang pagkasira ng mga kabahayan at infrastruktura kundi nagpapasimula din ng matagalang pagbagsak ng ekonomiya, pandaigdigang kadena ng supply at seguridad sa pagkain. Sa ating ulat ngayon, susuriin natin ng malalim ang mga nagaganap na krisis sa dalawang bansang ito upang maunawaan ang tunay na epekto nito sa ating pandaigdigang pamayanan. Sa Japan, titingnan natin ang pagpapatupad ng mga utos ng paglikas para sa halos 260,000 residente sa Kagoshima at Okinawa, ang pagpapatigil sa biyahe ng higit 500 mga biyahe sa eroplano, ang pagsasara ng siyam na pabrika ng malaking kumpanyang Toyota Motor Corporation at ang magkakapatong na panganib sa mga lumikas sa Kumamoto. Sa Mozambique, tatalakayin natin kung paano naging simula ng tagutom ang paghupa ng baha matapos masira ang higit 275,000 ektarya ng sakahan ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO at kung paano itinutulak ng sirang kalsada at pagkaputol ng daloy ng supply at transportasyon ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang pangunahing layunin ng ulat na ito ay maipakita sa mga manonood na ang mga kakaibang pagbabago sa panahon ay may kakayahang magpalala ng mga umiiral ng krisis at lumikha ng panibagong domino effect sa pandaigdigang ekonomiya at pamumuhay ng tao. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Japan Meteorological Agency o JMA nitong Biyernes, Agosto 7, 2026, ang bagyong Dolphin ay opisyal na naitala bilang isang bagyong kategorya 1. Taglay ng bagyong ito ang pinakamataas na tuloy-tuloy na bilis ng hangin na 144 km kada oras o 89.5 milya kada oras at may mga pagbugso o bugso ng hangin na umaabot sa 198 km kada oras habang mabagal na binabagtas sa mga isla sa pagitan ng Kyushu Region at Okinawa Prefectura. Dahil sa taglay nitong lakas at mabagal na paggalaw, nagbabala ang GMA laban sa pagbuo ng isang makitid at tuloy-tuloy na sona ng malakas na pag-ulan o ang makitid at siksik na linya ng mga pagkulog at pagkidlat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na napakalakas na pag-ulan, malawakang pagbaha, at bigla ang pagguho ng lupa sa mga maapektuhang lalawigan. Ang ganitong mga meteorological na kondisyon ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-apaw ng mga ilog at paglambot ng lupa sa mga dalisdis ng bundok na nagpapatindi pa sa banta ng kapahamakan. Dahil sa direktang banta ng bagyo sa pampublikong kaligtasan at ari-arian, agad na nagpalabas ng opisyal na mga utos ng paglikas ang mga lokal na otoridad para sa humigit kumulang 260,000 residente sa mga rehiyon ng Kagoshima at Okinawa. Malaki ang pangamba ng mga otoridad sa tibay ng mga pampublikong estruktura at kabahayan dahil sa patuloy na lakas ng bagyo habang ito ay patuloy na kumikilos malapit sa mga komunidad sa isla. Ang mga residente sa mga mabaybaying lugar at maliliit na isla ay nahaharap din sa malaking banta ng daluyong at malalakas na hampas ng alon na maaaring magwasak sa mga dalampasigan at mga daungan. Ang agarang paglikas ng ganitong kalaking populasyon ay nagdudulot din ng matinding hamon sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig at pasilidad sa mga pansamantalang silungan. Ang mabagal na paggalaw ng bagyong Dolphin sa timog-kanlurang bahagi ng Japan ay nagdulot din ng malawakang paralisis sa pambansa at internasyonal na sektor ng transportasyon at sistema ng transportasyon at supply. Mahigit 500 mga lokal at internasyonal na biyahe sa eroplano ang opisyal na kinansela sa mga paliparan sa buong Kyushu at Okinawa dahil sa kawalan ng linaw ng paningin at matinding lakas ng hangin. Sa kasalukuyan, walang ibinibigay na tiyak na takdang panahon ang mga kumpanya ng eroplano at mga awtoridad sa paliparan kung kailan muling magbubukas ang mga paliparan
o kung kailan magiging ligtas na iipagpatuloy ang mga biyahe sa hangin habang nananatili ang banta ng bagyo. Ang sitwasyong ito ay nag-iwan sa libu-libong biyahero na naipit sa mga terminal, habang ang mga kargamento at serbisyong postal na umaasa sa kargamentong panghimpapawid ay tuluyang naantala at nagdulot ng malawakang tambak na pagkaantala sa pambansang distribusyon. Hindi lamang ang usapin ng pagbibiyahe ng mga pasahero ang naapektuhan ng bagyong Dolphin, kundi maging ang malalaking sektor ng industriya at pandaigdigang pagmamanupaktura sa Japan. Ang kilalang tagagawa ng sasakyan na Toyota Motor Corporation na may kodigo ng SAPI na 7203.T ay formal na nag-anunsyo ng pagsususpinde sa operasyon ng 9 na pabrika nito sa buong bansa nitong Biyernes, Agosto 7. Ang hatol na ito ay ginawa ng pamunuan ng kumpanya bilang isang paunang hakbang para sa kaligtasan upang protektahan ang kanilang mga manggagawa at maiwasan ang matinding pagkaantala sa pagpapadala sa dagat ng mga natapos ng sasakyan at mga piyesa ng sasakyan mula sa mga daungan sa timog. Ang ganitong pansamantalang pagpapatigil sa produksyon ay hindi lamang nakakaapekto sa lokal na output ng pabrika, kundi nagdudulot din ng sunod-sunod na epekto sa pandaigdigang kadena ng supply ng mga piyesa at sasakyan na nagmumula sa Japan. Habang hinaharap ng Japan ang banta ng bagyong Dolphin, mayroong isang mas malalim at mas komplikadong krisis na nagaganap sa Kumamoto Prefektura. Ang Kumamoto ay kasalukuyan pa ring bumabangon mula sa isang malakas na magnitude 7.1 na lindol noong Hulyo 28, 2026, kung saan humigit kumulang 6,700 hanggang 8,000 residente ang nananatili pa rin sa mga pansamantalang mga sentro ng paglikas. Ang ganitong sitwasyon ay malinaw na halimbawa ng tinatawag ng mga eksperto na magkakapatong na sakuna o magkakapatong na sakuna, kung saan ang isang bagong kalamidad ay direktang tumatama sa isang lugar na hindi pa nakakabawi mula sa nagdaang trahedya. Ang mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa nagdaang lindol ay mas madaling maapektuhan ng matinding ulan at malakas na hangin dahil marami sa mga estruktura at kabahayan sa Kumamoto ang nag-iba o nagkaroon ng malalaking lamat at paghina sa pundasyon. Bukod sa panganib ng pagguho ng mga natitirang gusali, pinalala pa ng bagyo ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdadala ng karagdagang banta sa kalukusan at kaligtasan ng mga lumikas. Ang mga nararanasang kakulangan sa tubig at kawalan ng maayos na pampublikong pasilidad sa mga silungan ng mga lumikas ay naglalagay sa libu-libong bakwit sa isang lubhang mapanganib at kritikal na kalagayan. Ang kawalan ng akses sa malinis na tubig ay nagpapataas din ng banta ng pagkalat ng mga sakit sa loob ng mga siksikan na shelter. Kasabay ng pag-ulan at hangin mula sa bagyong Dolphin, naglabas din ang ahensiya sa panahon ng hiwalay na babala hinggil sa matinding panganib ng pinsala dulot ng matinding init sa mga apektadong lugar. Ang temperatura sa ilang rehiyon kabilang ang mga zona ng paglikas sa Kumamoto ay naitalang umabot sa 36 degrees Celsius o 97 degree Fahrenheit at sa ilang bahagi ay umaabot pa sa 40 degrees Celsius. Sa gitna ng patuloy na kawalan ng maayos na supply ng tubig at kulang na kagamitang pampalamig sa mga silungan, ang matinding init ay naging isang direktang banta sa buhay ng mga lumikas, partikular na ang mga bata at matatanda na mas mabilis maubusan ng tubig sa katawan at magkasakit. Ang ganitong kombinasyon ng bagyo, nagdaang lindol, at matinding bugso ng init ay nagiging sanhi ng matinding pisikal at psikolohikal na pagod para sa mga residenteng linggo nang nananatili sa mga pansamantalang silungan. Samantala sa kabilang bahagi ng mundo, isang magkaibang uri ngunit kapwa nakamamatay na krisis ang nagaganap sa Katimugang Aprika. Sa Mozambique, matapos humupa ang malawakang tubig baha na dulot ng mga pag-ulan mula noong huling bahagi ng 2025 hanggang unang bahagi ng 2026, ang mga lokal na residente ay kinakaharap ngayon ang tinatawag na ikalawang sakuna o ang matinding krisis sa pagkain at tagutom. Ang paghupa ng tubig sa mga kalsada at sakahan ay hindi nagdala ng agarang kaginhawaan, kundi ang pagsisimula ng isang mahabang laban para sa pang-araw-araw na pagkain at pananatiling buhay ng bawat pamilya. Ang pagkawala ng mga nakaimbak na ani ay nag-iwan sa mga pamayanan na walang anumang reserba habang sinusubukan nilang simulan muli ang kanilang pamumuhay. Sa lalawigan ng Gaza, partikular sa lungsod ng Sai na matatagpuan sa tabi ng Ilog Limpopo, ang kwento ng 50 taong gulang na residenteng si Joacim Pinto ay nagpapakita ng tunay na larawan ng krisis sa pambansang lebel.
Para sa tulad ni Pinto at ng kanyang pamilya, ang pagkaligtas mula sa mataas na tubig baha ay paunang hakbang lamang dahil ang lahat ng kanilang mga alagang hayop ay natangay ng agos, ang kanilang mga baon na balon at tubo ng tubig ay nasira, at ang kanilang mga taniman ay tuluyang nabaon sa putik at tubig. Ang kawalan ng mapagkukunan ng pagkain at malinis na tubig ay nag-iwan sa kanila at sa kanilang buong komunidad sa isang napakaselang kalagayan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na kahit ligtas na ang mga tao mula sa mismong baha, ang pagkasira ng mga pangunahing kagamitan sa pamumuhay ay nagpapatuloy na banta sa kanilang kaligtasan. Batay sa opisyal na datos mula sa Food and Agriculture Organization o FAO at World Food Program o WFP, ang saklaw ng pinsala sa agrikultura ng Mozambique ay umabot sa napakalaking antas. Tinatayang humigit kumulang 275,405 ektarya o katumbas ng 680,540 acres ng sakahan ang tuluyang nasira ng baha, at sa ilang mga pagsusuring geospasyal ay umaabot pa ito sa 440,000 ektarya. Ang malawak na pagkasirang ito ay direktang naglagay sa kabuhayan ng humigit kumulang 314,783 magsasaka sa matinding panganib dahil ang kanilang sariling ani mula sa pagsasakang pansariling kabuhayan ang pangunahing pananggalang ng pamilya laban sa kagutom. Dahil sa pagkawala ng kanilang pananim, ang mga pamilyang ito ay naging lubos na umaasa sa labas na tulong o sa napakamahal na mga bilihin sa lokal na palengke. Sa lalawigan ng Gaza pa lamang kung saan matatagpuan ang mga agrikultural na rehiyon ng Xai-Xai, Chokwe at Shikumban sa tabi ng Ilog Limpopo, humigit kumulang 182,168 ektarya ng lupang sakahan ang nabaon sa tubig na kumakatawan sa 22.5% ng kabuuang sakahan sa buong lalawigan. Ang mas nakababahala pa, 61% ng mga nasirang pananim sa Gaza na may kabuuang 120,377 ektarya ay mga tanim na palay o palay na pangunahing pagkain ng mamamayan. Bukod sa mga pananim, naitala rin ng mga otoridad ang pagkawala ng 412,446 ulo ng mga alagang hayop, 228 na bangkang pangingisda, at 482 na mga palaisdaan na pangunahing pinagmumula ng protina at kabuhayan ng mga residente. Ang napakalaking pinsalang ito sa mga alagang hayop at fisheries ay nagdudulot ng matagalang kakulangan sa mahahalagang sustansiya para sa mga lokal na pamilya at nagwawasak sa maliit na ekonomiya sa kanayunan. Ang krisis sa pagkain sa Mozambique ay lalo pang pinalalala ng malawakang pagkasira ng infrastruktura sa transportasyon at sistema ng transportasyon at supply ng bansa. Humigit kumulang 1,500 hanggang 5,000 kilometro ng mga pangunahing kalsada at tulay na nag-uugnay sa timog at hilagang bahagi ng bansa ang tuluyang nasira at naging hindi madaanan o hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang pagkaputol ng mga pangunahing daanang ito ay naghiwalay sa mga malalayong komunidad mula sa mga sentro ng kalakalan at naging dahilan upang maipit ang mga pangunahing mga supply na pantulong mula sa mga organisasyong makatao. Ang kawalan ng maaasahang daanan ay nagdudulot din ng matinding pagkaantala sa paghahatid ng mga supply na medikal at kagamitang pang-emerhensiya sa mga lugar na pinakanangangailangan. Dahil sa matinding pagtaas ng gastos sa gatong at ang mas mahabang biyahe upang makaiwas sa mga sirang kalsada, ang mga lokal na mga nagtitinda ng pagkain ay napilitang magtaas ng presyo sa mga palengke. Ang nagtitinda ng pagkain na si Shua Anolis, tulad ng marami pang biyahero sa rehiyon, ay nagpatupad ng hindi bababa sa 10% dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, harina at manok. Ang ganitong pagtaas ng presyo ay napakabigat para sa mga pamilyang nawalan na ng sariling ani, kita at ari-arian dahil sa nagdaang baha. Sa bawat araw na nananatiling sirang-sira ang mga kalsada, ang margin ng kita ng mga maliliit na negosyante ay pilit na binabawasan ng mataas na gasto sa transportasyon, habang ang mga mamimili naman ay nawawalan ng kakayahang bumili kahit ng pinakasimpleng pagkain. Ipinaliwanag ni Ana Matohombre, ang opisyal na tagapagsalita ng WFP sa Mozambique, ang pangunahing dahilan sa likod ng mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga lokal na merkado. Ayon kay Hombre, sa maraming lugar na naapektuhan ng baha, ang mga imbakan ng pagkain ay tuluyang nawala, ang mga sakahan ay nasira, at marami sa mga lokal na pamilihan ang hindi na gumagana o sarado na.
Ang pagsasabay ng pagbagsak ng lokal na produksisyon ng pagkain at ang pagkaputol ng mga ruta ng supply at mga linya ng transportasyon ang pangunahing nagtutulak sa matinding pagtaas ng presyo sa mga rehiyon. Dahil dito, kahit may kaunting paninda sa ilang natitirang tindahan, ang presyo ng mga ito ay lumalagpas na sa kakayahang pampinansyal ng karaniwang pamilya na kasalukuyang walang kinikita. Upang maunawaan kung bakit napakatindi ng epekto ng baha ngayong 2026, kailangang tingnan ang nakaraang kasaysayan ng klima sa rehiyon. Ayon kay Professor Tafadzwana Shemabhaudhi mula sa London School of Hygiene and Tropical Medicine, bago pa man dumating ang malalakas na ulan at baha mula huling bahagi ng 2025 hanggang 2026, ang mga komunidad sa Mozambique ay hindi pa nakaka-recover mula sa matinding tagtuyot na dulot ng 2024 hanggang 2025 na padron ng El Nino. Ang paulit-ulit na pagtama ng magkasalungat na matitinding pagbabago ng panahon ay nag-iwan sa mga residente na walang sapat na reserba o kakayahang makabangon agad. Ang lupa na dating tuyong-tuyo dahil sa tagtuyot ay mas madaling maanod kapag tinamaan ng biglaang malakas na pag-ulan na nagpapalala sa erosyon at pagkasira ng sakahan. Inilahad ni Professor Mabhodhi na mayroong limitasyon ang kakayahan ng tao at ng lipunan na makisama o umangkop sa mga magkasunod na sakuna o sunod-sunod na sakuna. Dahil sa kawalan ng panahong makabawi ang lupa, ang lokal na ekonomiya at ang mismong mamamayan, ang kasalukuyang krisis ay nagdudulot ngayon ng mas mahirap at kulang sa nutrisyong kainin o mas mahina at kulang sa sustansyang pagkain para sa mga pamilya. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa maraming kabataan sa panganib ng malnutrisyon at iba pang sakit na may kaugnayan sa kawalan ng sapat at masustansyang pagkain. Ang kawalan ng sapat na nutrisyon sa mahabang panahon ay nagdudulot din ng matagalang epekto sa kalusugan at pag-unlad ng mga bata sa mga apektadong komunidad. Sa kabila ng napakailap na kalagayan, ang mga internasyonal na ahensya tulad ng United Nations World Food Program ay patuloy na nagsisikap na maghatid ng saklolo sa mga nasalantang lugar. Ang WFP ay nagpapadala ng agarang tulong na pagkain at mga masustansiyang pagkain para sa mga mag-aaral at mga pamilyang naputulan ng supply habang hindi pa muling nagbubukas ang mga lokal na pamilihan. Ang mga operasyong pantulong na ito ay nagsisilbing pangkagipitang tulong habang hinihintay ang pagsasaayos ng mga pangunahing kalsada at ang muling pagtatanim sa mga nasirang bukirin. Gayunpaman, ang paghahatid ng relief ay nananatiling isang malaking hamon dahil sa mga pira-pirasong kalsada at limitadong pondo para sa pangmatagalang operasyon. Sa pagtatasa ng dalawang magkaibang pangyayaring ito, mahalagang linawin ang ilang limitasyon sa datos upang mapanatili ang pagiging objektibo at tumpak ng ating ulat. Sa kaso ng Japan, bagamat malinaw ang bilang ng mga kinanselang biyahe sa eroplano at ang pagsususpende ng siyam na pabrika ng Toyota, wala pang ibinibigay na opisyal na takdang panahon ang mga autoridad kung kailan magiging muling gumagana ang mga paliparan o kung magkano ang eksaktong pagkalugi sa pananalapi ng industriya. Sa Mozambique naman, bagamat may malinaw na datos ang FAO sa nasirang ektarya ng sakahan, wala pang pinal na opisyal na talaan ng pambansang gobyerno ukol sa kabuuang bilang ng namatay o ang buong halaga ng budget na kailangan para sa pambansang pagkukumpuni ng infrastruktura, bagamat pampubliko ang $107.6 million plano sa pagbangon ng FAO. Ang mga kakulangan sa impormasyon na ito ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng patuloy na krisis, ang paglikom ng kumpletong datos ay nangangailangan ng panahon habang nakatuon ang prioridad sa agarang pagtulong. Kapag inihambing natin ang sitwasyon sa Japan at Mozambique, makikita natin ang dalawang magkaibang mukha ng mga sakuna sa modernong panahon. Sa Japan, isang bagyong kategorya 1 ang nagdulot ng agarang paralisis sa isang maunlad na bansa na nagpatigil sa pandaigdigang kadena ng supply ng sasakyan at naglagay sa panganib sa libu-libong bakwit ng lindol sa gitna ng 36 hanggang 40 degrees Celsius na init. Sa Mozambique, ang matagalang pagbaha kasunod ng El Nino drought ay lumikha ng isang malalim na krisis sa agrikultura at ekonomiya kung saan ang pagkasira ng kalsada at 10% dagdag presyo sa pagkain ay direktang nagdudulot ng tagutom sa higit 314,000 magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang parehong sitwasyon ay nagpapatunay na kahit magkaibang antas ng ekonomiya ng isang bansa, ang magkakapatong na sakuna ay lumilikha ng matinding presyon sa mga pampublikong sistema at infrastruktura. Ang mga kaganapang ito sa Japan at Mozambique ay nagpapaalala sa buong mundo na ang mga sakuna ngayon ay hindi na nagaganap bilang mga hiwalay na insidente. Ang mga ito ay nagiging magkakapatong na sakunas
na nagpapatong-patong at sumusubok sa matatag na infrastructure, kahandaan sa sakuna, at mabilis na responde ng mga pampublikong institusyon at pandaigdigang network ng tulong pantao. Kung walang sapat na paghahanda at matatag na plano para sa pagbangon, ang kahit anong komunidad ay maaaring mahirapan sa mabilis na pagbangon mula sa magkasunod na sakuna. Ang pamumuhunan sa mas matibay na kalsada, mga pasilidad na kayang humarap sa matinding panahon, at mas mabilis na agarang sistema ng supply at transportasyon ay nagiging mas krusyal na prioridad para sa lahat ng bansa sa kasalukuyang panahon. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga pagbabago sa kalagayan ng ating mundo, napakahalagang pag-isipan kung gaano nga ba kahanda ang ating sariling mga sistema sa pagharap sa mga ganitong uri ng magkakapatong na krisis. Sa inyong palagay, gaano nga ba kahanda ang ating mga lokal na sistema sa pagharap sa magkakapatong na sakuna tulad ng nararanasan sa Japan at Mozambique? Iwanan ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento sa ibaba at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang malalim at objektibong ulat sa mga pinakamahahalagang balita sa buong mundo.